Ipinakita ni President Donald Trump sa buong mundo na siya ay may hawak na papel at ito ay ang kanyang patunay na siya ay pumirma na ng kasunduan sa Iran. Ano-ano ang mga nilalaman ng naturang kasunduan at ano ang epekto nito sa mundo? Pag-usapan natin yan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 18, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa pagpirma ni President Donald Trump at pagpirma ng Iran sa kanilang kasunduan. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa kaguluhan na nangyari sa West Asia, sa Middle East nitong nakaraang buwan. Marahil ay isa ka rin sa mga nananalangin na sana ay magkasundo na lang ang magkabilang panig. Well, ito na nga mga kaibigan, pumayag ang United States of America at Iran na sila ay magkakaroon ng pirmahan. At ang pirmahang ito mga kaibigan ay ang kanilang kasunduan na kung saan nagsisecure at may pangako na wala ng putukang mangyayari sa magkabilang panig. Narito ang ilang mga bagay na nilalaman sa kanilang kasunduan. Una mga kaibigan ay ang ceasefire extension formalized. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, pumayag ang Amerika, pumayag din ang Iran na wala sa kanila ang pwedeng gumamit ng dahas. Wala ring threat na mangyayari sa magkabilang panig. Hindi sila gagamit ng puwersa. Naniniwala ang magkabilang panig na ito ang kanilang unang hakbang upang magkaroon na ng permanenteng ceasefire ang magkabilang panig. At ang pangalawa mga kaibigan, iginigiit ng Iran na dapat hindi na aatakihin ang Lebanon. Of course mga kaibigan, ang tatamaan ng agreement na ito ay ang Israel dahil alam ng buong mundo at laging ibinabalita na ang Israel ay patuloy sa kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon kahit na nag-uusap ang Amerika at ang Iran. Pero nilagdaan ito ni President Donald Trump. Nangangahulugan lamang ito mga kaibigan na gagawa ng paraan si President Donald Trump upang hikayatin ang Israel sa pamamagitan ni Benjamin Netanyahu na hindi na sila magsasagawa ng pag-atake. Ang tanong lang ay papayag kaya ang Israel dito? Ang pangatlo mga kaibigan, no interference in internal affairs. Ibig sabihin nito mga kaibigan, nagkasundo ang Amerika at Iran na wala na silang pakialamanan kung ano ang ginagawa ng Amerika sa loob ng kanyang teritoryo ay hindi makikialam ang Iran. Ganon din, kung ano ang ginagawa ng Iran, hindi pwedeng makialam ang United States of America. Naku mga kaibigan, delikado ito. Baka naman merong gawin ang Iran na hindi gusto ng Amerika at ng Israel. At ang pang-apat ay 60-day timeline for final pact. Ibig sabihin, sa loob ng 60 days, marami pang gagawing pag-uusap ang kampo ng Amerika at ang kampo ng Iran. At ang kanilang pag-uusapan sa loob ng 60 days ay ang final at total ceasefire. Pero nakapaloob sa 60 days na ito na kung hindi pa sila magkasundo sa 60 days, ay maari pa silang mag-extend. Nako, ayan na naman. Para lang talagang magkaroon na ng pinal na kasunduan. At ito pa ang matindi mga kaibigan na sa loob ng 60 days, walang dapat gawin ang Amerika sa kanilang puwersa sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, hindi na dadagdagan, mas mabuti pang tanggalin na itong lahat sa loob ng 60 days. Pero mga kaibigan, pinirmahan ito ni US President Donald Trump. Ibig sabihin, payag siya. Nagsalita na rin ang White House at ayon sa kanila, sa susunod na buwan ay uumpisahan na nilang magtanggal ng puwersa sa Strait of Hormuz. At ang pinaka-importante at pinaka-highlight
sa kanilang pinirmahan mga kaibigan ay ang reopening of Strait of Hormuz. Ayan, maliwanag ha. Nagkasundo ang Amerika at Iran na bubuksan na ang Strait of Hormuz. Ayan, parang nangangamoy baba ng presyo ng gasolina sa ating bansa. Sana nga, dahil sa aking observation, napakabilis magtaas ng presyo ng gasolina at krudo dito sa ating bansa. Pero kung rollback ang pag-uusapan, napakatagal. At kung meron mang rollback, napakaliit naman. Nangako ang Iran na magbibigay sila ng safe passage sa lahat ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz nang walang sinisingil na toll. Malaking bagay ito sapagkat malaking porsyento ng oil sa buong mundo dito dumadaan sa Strait of Hormuz. At ito pa mga kaibigan, nangako pa si US President Donald Trump ng $300 billion para sa reconstruction ng Iran. Nako, napakalaking halaga nito. Pero ayon kay President Donald Trump, ang nasabing halaga ay kukunin sa mga international investors. Nangako rin si US President Donald Trump na ang mga frozen account ng Iran sa iba't ibang panig ng mundo ay bubuksan na. Ibig sabihin, magkakaroon ng malaking budget ang Iran dahil magagamit na nila ang kanilang mga pondo na matagal nang naka-frozen. Pero ayon kay President Donald Trump, na kinakailangan ang mga pera na matatanggap ng Iran ay gagamitin lamang sa pagpapataas ng kanilang ekonomiya. Marahil ay alam mo na ang ibig sabihin doon mga kaibigan, ekonomiya. At ang susunod mga kaibigan, na siya naman talagang pinag-usapan ng buong mundo, end of US sanctions on Iran. Nako, mahabang panahon, dekada na pinahirapan ng United States of America ang Iran sa pamamagitan ng mga sanctions. Dahil dito ay hindi makaangat-angat ang Iran sa kanilang ekonomiya dahil nga sa napakaraming sanctions. Pero ngayon mga kaibigan, pinirmahan ito ni President Donald Trump. Wala ng sanctions ang Amerika sa Iran. Marami ang mga naniniwala na ito ang pinakamagandang agreement na nakuha ng Iran sa United States of America. Ito ang matagal nang hinihiling ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Maging ng napakaraming mga officials ng Iran, gusto nilang makawala sa kanilang mga sanctions. At ngayon, pinirmahan na ito ni US President Donald Trump. At ito pa mga kaibigan, matagal na itong hinihintay ng Amerika, Israel at ng Gulf State. Nangako ang Iran na hindi na sila gagawa ng nuclear weapon. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, pinirmahan yan ng Iran. Ang tanong, ano ang gagawin ng Iran sa kanilang uranium enrichment? Ayon sa Iran, yan ay kanilang iaanunsyo sa mga susunod na araw habang magpapatuloy ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Ang tanong mga kaibigan, lahat ng ito tutuparin kaya ng Iran? Lahat ng ito tutuparin din kaya ng United States of America? Yan mga kaibigan ang isang napakahalagang tanong na ang naghihintay ng napakahalagang sagot. Kung sakaling ito ay kanilang tutuparin, magiging sanhi ito ng katahimikan sa Middle East, sa West Asia, sa Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga malulupit na opinyon dyan sa comment section at manatiling updated sa mga pangyayari hindi lang sa loob ng ating bansa kundi maging ng buong mundo. Upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.